Kumusta? Kumusta? Welcome to the Jero Gasho Podcast, the first conservative podcast in the Philippines. We're protecting the Filipino family from woke ideology. Ano ang topic natin today? Before ko sabihin, kung bagong listener ka or viewer, I would like to ask you to subscribe sa channel dahil I'm sure magustuhan mo itong topic na ito. And guys, sabihin ko na kung ano yung topic natin. So it has been said na hindi daw ako in tune with the times, sabi ng mga bashers natin. Masyado daw akong boomer, kahit na hindi naman ako boomer. Gen Xer lang naman ako. Pero kahit na Gen Xer ako, I'll prove you wrong kasi in tune ako sa mga gusto ng mga millennials, mga Gen Zs, and even mga Gen Alpha. And in this episode, magbibigay tayo ng song review. And this song review is none other than Salamin Salamin by Beanie. And I was told na sikat daw itong girl group na ito. Mala Blackpink daw. Mala Spice Girls. Siguro yun sa mga viewers ng podcast, mas makaka-relate sila kung Spice Girls ang sabihin ko. So, without further ado, pakinggan na natin ang Salamin Salamin by Beanie. Okay, take it away. Oh, hello there, misteryoso. Di pa rin mabasa ang iyong tunay na motibo. Ibang pinapakita, taliwas sa iyong salita. Pero ayokong magduda, baka lang sa simula maghihintay na. Okay, before we continue, siguro magbibigay muna ako ng comment sa mga ilang mga nadinig nating lyrics. Sabi dito, oh hello there, misteryoso, di pa rin mabasa ang iyong tunay na motibo o ibang pinapakita taliwas sa iyong salita, pero ayoko magduda, baka lang sa simula. And from here, mukhang nakikita ko na multi-layered ang kanta. Sa isang banda, pinoportray ng Beanie dito ang evil queen dahil syempre sa lore ni Snow White, ang evil queen ang nagtatanong sa mirror mirror. And I think ito yung inspiration sa kantang ito dahil Salamin Salamin, di ba? Parang Tagalog lang siya ng mirror mirror. And I think ang pinoportray ng Bean dito ay hindi lang ang evil queen, mukhang evil incarnate. And maybe they're portraying the devil himself or herself in this case. At mukhang drawn from Dostoevsky pa nga itong kanta na ito dahil it seems like they're acting like the Grand Inquisitor mula sa aklat na Brothers Karamazov, kung saan yung unang lines parang interrogation ng Grand Inquisitor kay Christ, diba? Parang sabi dito, oh, hello there, misteryoso. So, tinatanong niya si Christ na isang mysterious person. And alam mo naman yung mystery of the faith. And dun sa third line, ibang pinapakita taliwas sa iyong salita. So, parang minamock niya si Christ. Salita, di ba? Salita is the word, ang verbo, ang logos. And I think multi-layered itong kanta na ito. So, balik na tayo. Pakinggan natin ang the rest of the song. Okay? Maghihintay na lang na ika'y dumaan. Sana ay maibsan ng aking pangungulila. Trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake up in this dream, baby. Okay, so i-analyze muna natin ang ating napakinggan. Sabi dito, maghintay na lang na ika'y dumaan. Sana ay maibsan ang aking pangungulila. Trapped in this fairy tale, but I don't want to wake up in this dream. So being the evil queen, it seems like self-aware siya, na trap siya inside a fairy tale, di ba? She's breaking the fourth wall. Parang aware siya, self-aware siya. May deeper meaning pa itong lyrics na ito, although alam niya na nasa fairy tale siya. Sabi, I don't want to wake up in this dream,
baby. Parang ayaw niyang umalis. Naalala ko dito yung si Cypher. Kung napanood niyo yung pelikulang The Matrix, mas gugustuhin pa niyang manatili sa dream world kaysa maging malaya. And parang may biblical meaning din ito. Same sa mga Israelites, di ba? Yung Israelites sa story ng Exodus, after nilang lumaya mula sa Egypt, kasi na-enslave sila ng Egypt, nung nakaranas lang sila ng konting hirap, ay gusto nilang bumalik sa Egypt. Parang, Moses, bakit nyo kami dinala dito? Naghirap kami. Bakit hindi nyo lang kami hinayaang ma-enslave sa Egypt? And ito yung deeper meaning tingin ko ng kantang Salamin-Salamin. Ganito din kasi tayo bilang tao, di ba? Kapag nalalapit tayo sa Diyos, nagdadasal tayo, galing tayo sa kung ano man nag-enslave sa atin, kung anong siguro addicted ka sa video games or sa K-drama, pero mula nung nag-abstain ka, mas nagdasal ka, kaunting paghihirap lang, parang gusto mo nang bumalik sa iyong Ehipto. At yung bagay na nag-enslave sa iyo. Okay, so far, pinapakinggan natin at pinapanood natin ang kanta ng Bini. Ang dami na nating natututunan sa kanta nila. Okay, so let's continue. So ano pa kaya ang mga susunod na liriko ng kanta? Ayokong umasa sa paniniwala. May pag-asa nga ba na baka ang puso ko'y mapapigyan? Okay, so pause muna ulit. Pause muna. Sabi dito, ayaw kong umasa sa paniniwalang may pag-asa nga ba na baka ang puso ko'y mapagbigyan. And tingin ko, ayaw niyang umasa. Nagtatanong siya kung may pag-asa. She's promoting despair and loss of hope. Kasi nga siya ay evil queen, evil incarnate, siya yung devil. To point na parang nihilist na siya. Ayaw na niyang umasa. It's nihilistic mentality. And huwag ka nang umasa, baliwala ang buhay natin. Parang yun yung pinopromote niya. Wala talagang pag-asa to a point na I think may pagka-leftist ideology din ang minamock ng Bini. Okay, so continue. Mahiwagan sa lamin, kailan ba niya aaminin? Kanyang tunay na pagtingin. Mahiwagan sa lamin, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y napipitin? Salamin. Okay, so pause muna tayo. Pause muna ulit. Dito kinakausap na ng Evil Queen ang salamin, di ba? Sino bang nakikita natin sa salamin? Kundi ang ating sarili, di ba? And may tinge of narcissism ang song na ito. Ang lesson sa song na ito, self-love at the same time putting oneself above everyone else. So unlike the Christian theology, kung saan ang ating source of grace ay galing kay God, nagdadasal tayo kay God na hindi tayo mawalay sa source of grace niya. Dito, ang kausap niya ay ang sarili niya through the magic mirror. So I think yun yung part nung pinaparating ng Bini sa kanta na ito. Okay, moving on. Salamin sa dingding na sana pag-ibig. Salamin sa dingding, pwede mo ba sabihin? Salamin sa dingding na sana pag-ibig. Salamin, kailan niyo ba ako papansinin? Ayaw kong maniwala, na baka mabaliwala. So pause muna. And dito makikita natin may mga ibang Bini members na sumasabat habang siya ay kumakanta and nagsama na siya ng posse niya. Dumadami na yung mga ayaw maniwala. So mukhang minamak nila nung Grand Inquisitor, ang Panginoon, and mas dumami na. Ayaw na nilang maniwala sa Diyos. And para bang ito yung sinasabi natin kanina, leftism ito. At hindi siya nakontento na mag-isa lang siyang leftist. Nagsama pa siya ng posse niya. And ganun naman ang pagiging leftist, di ba? Nag-spread ito like a virus. So, okay. So, moving on. Pero sa iyong suya, mga matay na mungusap, di ko kaya magpanggap. Ano ba talaga ito? Maghihintay na lang na ika'y dumaan. Sana ay maiksa ng aking pangungulila. Trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake
Okay. So ang nangyari dito ay inulit niya yung mga lines na sinabi niya kanina. Dahil kaya niya ginawa yon ay dahil isa itong kanta. Minsan umuulit ang lyrics sa kanta. Okay, so continue. Ayokong umasa sa paniniwala. May pag-asa nga ba na baka ang puso ko'y mapabigyan? Mahiwagang salamin, tinanda niya ang aminin. Ilang tunay na pagtingin. So magpo-pause muna tayo dahil syempre kailangan mag-commentary tayo para kahit paano ma-monetize tong video na ito. Okay, moving on. Salamin, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y natitigil? Salamin sa dingding na silang pag-ibig. Salamin sa dingding, pwede mo pang sabihin. Salamin sa dingding na silang pag-ibig. Salamin, kailan niya pa ako papansinin? Mirror on the wall, please tell me what's wrong. I'm waiting for a small. Bakit pa pasikot-sikot para bang pinapaikot-ikot talaga? Mag-isa na ba talaga ang next move mo? Gusto ko lang naman malaman, ano ba ang katotohanan? Oh, better say it now. Okay. So at this point ay nag-rap na si Beanie, and hindi ko kilala kung ano yung mga, hindi ko alam yung mga names nila, kaya Beanie na lang i-refer ko. And ang isang part ng rap, tinanong niya, gusto ko lang malaman, ano ba ang katotohanan? Oh my! So, tinatanong niya kung ano yung katotohanan. At this point, tinatanong na ni Evil Queen kung ano na nga ba ang katotohanan. And the same way na tinatanong ni Pilate kay Jesus, what is truth? Diba? Sa Gospel of John. And yun nga, siya muli ay nagpapaka-Grand Inquisitor dito kay Jesus to a point na tinatanong na niya ang katotohanan. At dinadaan niya ang interrogation sa pamamagitan ng rap para ma-annoy si Jesus. Gusto niya yatang i-torture ang Panginoon. And dahil sa tinatanong niya yung katotohanan, I think na napapaisip na siya kung totoo ba ang moral relativism. Dahil ito ang tinuturo ng leftism. Okay, so I think ang buong kanta ay paulit-ulit na lang. Tapusin lang natin yung mga ilang parts ng kanta before we end this podcast. It's not too late. I'm ready to be called princess. Ayokong umasa sa paniniwala. Okay. So that's enough. So hindi natin tatapusin ang kanta. Okay, sana ay nagustuhan nyo ang ating detailed na pag-dissect sa salamin-salamin ng Beanie. And kung nagustuhan nyo itong episode na ito, sabihin nyo lang. Kung ayaw nyo, edi sabihin nyo rin. Hindi na natin uulitin. Okay, so yun lang muna. This has been another episode of the J. Aruga Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye. Woke corporations doing the works of the devil are well-funded. What do you do to support the spread of the gospel and the fight against wokeness? Take a stand and support our work by grabbing the J. Aruga Show's Take Back the Culture t-shirt available at the Arugaan online shop in Shopee. Because it takes a village to take back the culture.